Okay guys, so makikita ninyo itong ating ginawa sa Acer na to, Aspire 3. Kadalasan ito guys ay nasisira yung hinge niya, nababasag. So makikita nyo, ito yung mga hinge niya, no? Ayan, no? So yun na nga guys, ating ayusin yung pinaka-hinge nitong laptop na to. Ito nga pala ay Acer Aspire 3. At sa unit na to guys, very common talaga yung pagkasira nitong hinge niya. Ibig sabihin yung humahawak dito sa yung bisagra na humahawak sa pagitan ng body at saka ng display. So makikita nyo sa kabila, wala na talagang tornilyo. Nagtalsikan daw yan, sabi ni ma'am. Nung ito ay kanyang ginagamit, so bumuka yung pinaka-cover niya, tapos tumalsik, naglaglagan yung mga tornilyo. At for this repair guys, gagamit tayo ng special kind ng screwdriver. Actually ito ay para siyang male and female na paired siya sa isa't isa. So gagamitin ako ng drill. Yan. Electric drill. Wala kasi pa akong nabibili na i-battery. Kaya itong gagamitin ko, ito lang yung meron ako dito ngayon. So tatanggalin ko din yung kabilang side guys. Kasi probably bibigay din to katagalan. So tatanggalin ko yung default or yung stock na screw niya na nakasalpak dito. Ang problema guys, ang ganitong mga laptop kaya mahina siya kasi katagalan ng panahon, dumulutong yung pinaka-plastic na pinagkakapitan ng ating screw. So, syempre dahil persado yan, at tagalan, bukas-sara, nababasag po yan. So, kita niyo naman guys, ngayon sinusungkit ko yung pinaka-tox o yung pinagkakapitan ng screw natin na bakal. Naka-embed yan, nakasuksok yan sa plastic nitong frame. Yan. Tinatanggal ko siya para makadaan yung ating bagong biniling screw. So, naglagay din ako ng kahoy sa likod kasi pag nag-drill ako, kailangan merong sasalo ng force. Kung hindi, tatagos yan sa lamesa ko. So, yan. Para ma-safe sa mga bagong gagawa nito, tanggalin ninyo yung display. Pero kung alam niyo naman yung ginagawa ninyo, at maingat naman kayo, pwede hindi niya natanggalin. Ayan. So yan, dandahang binutas yung mga part na lalagyan natin ng bagong screw. Yan. Actually, parang both nga and not yun. Pero ang kabilaan nun guys is parehong flat. Kaya maganda siya tignan. So may kita nyo butas na yung likod. Yan, linis ng pagkabutas niyan. Yan. Napakalinis ng pagkabutas. Kung wala kayong drill, pwede kayong gumamit ng soldering iron. Ang problema, pag gumamit kayo ng soldering iron guys, meron siyang tira-tirang plastic. Kaya medyo makalat siya sa pabalki. So naglagay na ako ng isa, na-skip ko na yun kasi hindi nakita sa camera. Pero kita nyo naman ganyan yung paglalagay niyan. Para siyang thumbtacks. So sa kabilang side, yung pinakamalinis na part ng screw, sa kabila naman yung part na merong dadaanan yung screwdriver para maigpitan natin. Yan, flat screwdriver ang kailangan dito kasi flat yung screw na ginagamit dito. So, ang ano lang dito guys is iba-iba yung sukat nitong ganitong klaseng screw, ganitong klaseng stud screw. Stud screw pala tawag dito guys. So, etong nakuha ko is 6.5 mm yung haba niya. So maraming klase ito guys, maraming sukat. Depende rin to sa agamitan ninyo kung gaano dapat yung clearance niya. So etong binili ko, saktong-sakto lang yung size niya para dito sa Acer Aspire 3. At probably sa ibang laptop ganun din. Now, kasi ma-adjust naman siya, pwede medyo luwagan naman yan. Pero yung sikipan. Pero pag sobrang luwag niyan, kahit anong sagad na yung pagsikip ninyo, magiging maluwag yun guys, hindi magandang tignan. So, ang problema rin dito guys, medyo mahirap makahanap ng mabibilan nitong ganitong screw. Kaya, itong screw na to galing pa to sa abroad. China pa to galing, norder ko pa. Nabot pa to ng mga 5 days bago makarating. Pero, worth it naman yung paghihintay kasi sakto yung sukat. At probably in the future projects is magagamit ko pa yung tira. At alam ko na yung sukat na bibiling ko pag kailangan ko ng extra. So ngayon, makikita nyo guys, nilalagay ko na siya. So napakasimple lang naman ito. Lalagay mo yung flat sa likod, yung malinis na side. Sa loob naman yung part na
para maskipan mo. So, makikita nyo guys, very sturdy na siya. Sinikipan ko na at minatouch ko maigi yung mga screw na yan, stud screw na yan. At yun, talagang napakaganda ng resulta nito para sa laptop na to. At napakalinis din niya tignan. Yan, hindi siya pangit tignan. Actually, nagdagdag nga siya ng ganda o accent sa laptop. Diba ang astig niya? So sa iba, isa lang ang nilalagay. Ako, nilagay ko 4 eh. I mean, isa sa bawat hinge. Ako ginawa ko tag-2. So, pas matindi talaga yung kapit nun. Para maiwasan din na isa lang yung mahawak sa pwersa. So ngayon guys, isililinisin ko na siya kasi may mga alikabok yan at saka may mga tirang mga plastic na pinagpabasa natin. So, yan. Gamit tong blower na to. Tapos pwede ko nang ibalik yung cover. Pero bago ko ibalik, sisikipan ko yung hinge na niluwangan kong kumakailan lang para mabuksan ko maigi kasi ang hirap talaga iangat yan pag masikip. Yun. So, hindi sobrang sikip, di sobrang luwag. Para hindi rin masyadong persado yung LCD kasi nang binumbuksan natin pag bubukas tayo ng laptop. And then now guys, ibabalik ko na yung cover. Yung cover nito is madali lang naman ibalik. Unahin nyo sa ilalim. Pinaka-hook dun sa may part ng hinge niya. Sa kaninyo ilapat yung the rest. Gilid, papunta sa taas. So, yan. Tapos, gently press lang guys yung gitna. Alayin nyo lang sa likod pag hindi siya lumapat. So mag-snap in naman lahat yan. Maririnig nyo may mga click yan. Pag may click na ibig sabihin, okay na yan. So guys, makikita nyo napakalinis nitong ating pagkakagawa dito sa Acer Aspire 3. So kung nagustuhan nyo, like nyo lang, subscribe, follow. Lagyan natin siya ng screw na napaka-aesthetic tingnan. Diba? Screw napaka-aesthetic. So, ang ganda niya tignan na. O, diba? So, hindi ka na mangangamba. Hindi na natin kailangan pa ng pandikit. Tapos, ang pagandahan dyan, pwede mo siya tanggalin. Pwede mo palitan. Aspire 3. So, kung may ganito kayo, Acer Aspire 3, mga 10th generation ng i3 to, ito sa Malolos, ang daming ganito mga features ang nangyari. PM nyo lang po ako para magawa natin yan. Kaysa bumili kayo ng bagong, yung iba kasi ang solusyon dito, bagong shell. Alam niyo ba kung magkano bagong shell nito guys? Almost 1.5. Hindi pa kasama yung labor no. Yung iba market ka na 1.7. Ito lang yun ha. At katagalan masisira din yun. So ito guys, meron tayong permanent solution. Napakaganda nito. So sa mga magpapagawa, PM lang kayo. Located ako sa Canalate, Malolos. Minsan nasa Pitpitan ako. So PM lang kayo guys para alam ko kung magpapagawa.